Calvin, I'm glad na dumating ka. Ito ang bungad ng isang matipunong lalaki sa kadarating lang na binata. Of course, palalampasin ko ba to? A party and girls? Nagbibiro namang sagot ng binata bago tinanggap ang inaabot sa kanyang shot glass. Matinik din talaga to si Calvin eh. Saad na isa pang kaibigan at humarap sa ibang kasamahan na nasa iisang table. Alam nyo ba, na bentang-bentang sex appeal nito sa mga chicks. Nauubusan na kami ng babae dahil halos lahat sa kanya nagkakandara pa. Napailing-iling naman ang binata bago natawa at inisang lagok ang whiskey na nasa shot glass. Ilang babae na ba yung napaiyak mo? Marahang ibinaba ng binata ang ulo bago ngumisi. Di ko na mabilang. Natatawang sagot niya. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Calvin Torres. Bukod sa sikat itong negosyante, kilala rin ito bilang notorious playboy. Marahil, hindi niya nakasalanan kung halos lahat ng babae nagkakandarapas sa kanya at lumuluhod sa harap niya para lang maangkin siya. Matangkad ito, bukod sa magandang pangangatawan, pinagpala din ito sa kagwapuhan at higit sa lahat sa nag-uumapaw nitong sex appeal. So, how's your company? Mukhang umaarangkada ka na naman. Going strong, and of course, more income, more money. Kaswal na sagot niya bago sumimsim sa baso niyang may lamang whiskey. Can you give us more tips? I got stock from this company and... Lumalim ang usapan mula sa mga babae patungo sa negosyo. Sunod-sunod din naman ang pagdating ng mga bote-boteng alak sa lamesa nila. Tahimik na nakikinig lang si Calvin at nakadekwatro pa habang hawak ang baso ng alak. Inilibot niya ang paningin sa high-end club na yon. Ang totoo, wala sa mood ang binata para pansinin at kawayan ng mga sexy na babae na kanina pa kindat ng kindat sa kanya. Violet, sa table 14 ha. Lumingon na isang babae na mukhang ito ang tinawag ng isang waiter. Gumalaw ang mahaba nitong buhok, kasabay ng tuluyan nitong ipakita ang kabuuan ng muka. Biglang natigilan si Calvin nang makita ang itsura nito. Isang napakagandang babae. Tila ba nagniningning ang buong paligid nito at parang may sarili itong spotlight. Kumikintab ang bawat bahagi nito para sa mga mata ng binata. At tila ba malasdaw mo ang bawat pagtango nito habang hinahawi ang buhok. Who is this gorgeous lady? Mahinang tanong niya sa sarili. Para bang nahihirapan siyang huminga. Bumibilis ang tibok ng puso niya at tila ba humahangos ito na parang walang tigil. Oh, maybe it's good. Or maybe it's not. This feels unfamiliar. This feels unreal. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman niya. Pero isa lang ang sigurado siya. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang bagay na yon. At sisiguraduhin niyang makukuha niya ang babaeng nagparamdam nito sa kanya. Walang sabi-sabing tumayo ang binata bago inayos ang bahagyang nagusot na damit. Where are you going? Tinignan ni Calvin ang kaibigan bago bahagyang sumenyas lang. I'll be back. Aniya, bago tuluyang umalis sa table na yon. Patapos na ba ang duty mo, Vi? Dinig ng binata na tanong ng isang babae. Oo, nahihinaya nga ako eh. Marami pa namang customers ngayon at mukhang mas bigatin ngayon kumpara kahapon. Nang tuluyan siyang makalapit sa mga ito, bahagya siyang tumikim. Kaya naman sabay na napalingon ang mga ito sa kanya. Ang isang babae, nanlaki ang mga mata nang makita ang binata. Ngunit ang isang babae namang nagngangalang Violet, nagbigay lang ng walang buhay na mga tingin. OMG! Calvin Torres? Mahinang tili ng isang babaeng waitress at bahagyang tinakpan pa ang mga labi. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. Ang mga mata niya nakatutok sa walang buhay na mga mata ng babae na nakatitig din sa kanya.
na para bang hindi ito magpapatalo hanggat di siya ang pumuputol sa titigan na yon. Can I have a minute with your friend? Mas nanlaki pa ang mga mata nito bago tumangutango at mahina pang inalog ang braso ng babae bago tuluyang umalis. Can I order you a drink? Mahinang umiling ang babae bago nito itinuon ang mga mata sa pinupunasang bar section. I'm Calvin Torres. Hindi maintindihan ng binata, ngunit ito ang unang beses na para bang kinakabahan siya na ilahad ang kamay sa harap ng isang babae. Saglit na tinitigan ng babae ang kamay niya. Bago nito binitiwan ng hawak na basahan. At ang kamay na ipinanghawak nito sa basahan, ang siyang kamay na ipinanghawak nito sa kamay niya, ngunit wala siyang pakialam doon. Mas naramdaman niya ang biglaang kuryente na dumaloy sa kaibuturan niya, dahil lang sa nagdikit ang kanilang balat. Violet Ruiz. Nag-shake sila ng kamay, dahil doon, mas kumalat ang malakas na kuryenteng yon. Anong kailangan masahan, Mr. Torres? Hindi ako pwedeng makipag-usap ng matagal sa customer. I want you, Miss Violet Ruiz. Natigilan ang dalaga bago nagtaas ng kilay. Marami ako naririnig tungkol sa'yo and I guess lahat yun totoo. But I'm different from them, Mr. Torres. Busy ako sa trabaho. Hindi ako nakikipag-sex sa bagong kakilala at higit sa lahat. Hindi ako kabilang sa mga babaeng nagkakandara pa sa'yo. Mabilis na itinaas ng binata ang mga palad na para bang pinipigilan nito sa mga sinasabi. Oh, hold on. Chill. I'm not talking about the sex. Or sa hindi ka kasama sa nagkakandara pa sa akin. I'm talking about a serious thing. Mas lalo lang tumaas ang kilay ng babae dahil sa sinabi niya, marry me. Halos matumba si Violet sa pagkakatayo dahil sa gulat. Teka, mas lalong hindi pwede yun. Pasigaw na sagot ni Violet. I'll pay you. Kinakailangan ko lang na matinong babaeng ipapakilala sa grandparent ko as a wife. After that, magpa-file ako ng annulment. Agad-agad. Then I'll give you compensation money, house and lot, or anything you want. Siyempre hindi yun totoo. Hindi totoong kailangan niya ng babaeng ipakikilala bilang asawa. Gusto niyang mapasa kanya ang may kakaibang aura na babaeng ito. Gusto niyang tuklasin kung ano ba nagkukubling sikreto sa likod ng kakaibang nararamdaman niya. Magkano naman ibabayad mo sa akin? 50,000? Is it enough? 50,000 every month. Kung gaano ka tatagal sa pagpapanggap bilang asawa ko. Ganon din ang sahod mo. Bumilog ang labi ng dalaga bago bahagyang nag-isip. 50,000 kada buwan? Kung isang taon ibig sabihin halos magkakaroon ako ng milyon. So kung magtagal pa, magiging bilyonaryo ako. At ikaw naman, mawawalan ka ng pera para lang bayaran ako. Nagkibit-balikat ang binata at bahagya pa niyang pinipigilang mapangiti. Naa-amuse siya sa itsura ng dalaga. I can go bankrupt and still stand on my feet just to pay you thousands or million, even if it means forever. Natigilan si Violet at napatitig sa binata na wala man lang halong kasinungalingan o pagbibiro sa tono. Wow, hindi ko alam na may isa palang tycoon na magbibigay ng ganyang kalaking pera para sa halaga ko. Natatawang saan ni Violet para pigilan ng mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Bahay mo to? Hindi pa nakakababa ng kotse, nanlalaki na agad ang mga mata ni Violet habang iniikot ang tingin sa napakalawak na paligid. Sa harap ay ang malapalasyong bahay na ang halos kalahati ay mukhang gawa sa glass. Well, bahay mo na rin to simula ngayon. Kaswal na sagot ni Calvin. Kagagaling lang ng dalawa sa family attorney ng mga Torres. Doon pinirmahan nila ang marriage certificate at mga mahahalaga pang mga papeles. Shall we go inside? Dahil sa paghanga ng babae sa paligid, hindi niya namalayang nakabukas na pala ang pinto ng kotse at nag-aabang si Calvin sa labas habang nakalahad ang palad. Ay, oo, sorry. Na-starstruck kasi ako sa ganda ng bahay mo eh. Nahihiyang saad niya. Ang hindi nito alam,
Mas higit na na-starstruck ang lalaki sa kagandahan niya, na halos tumigil ang mundo nito at sa figura at itsura lang niya nakatitig. It's okay. Makikita mo na to araw-araw. You can run, dive, or even fly here. Just tell me what you want, and I'll give it to you. Tinanggap ni Violet ang nakalahad na kamay ng lalaki, at hindi nga siya nagkamali. Nandun na naman ang kakaibang kuryente na dumadaloy sa kanyang sistema. Ganon din sa lalaki. Nang bumukas ang napakalaking pinto ng malapalasyong bahay, mas lalo siyang napanganga. Bumungad ba naman kasi sa kanya ang nakahanay na kasambahay na nakauniforme pa at dalawang lalaki na nasa dulo ng mukhang mga butlers. Agad na yumuko ang mga ito at bumati. Welcome home, Mrs. Violet Torres. Halos mahulog na ang panga ng babae. Alam niyang mayaman si Calvin Torres, pero hindi sa ganitong paraan. Ang gara naman, ang dami mong maid. Mahinang bulong niya sa lalaki na nakatitig na naman sa kanya. Well, I hired them especially for you. Para kapag abala ako, you have someone to assist you. Natigilan naman si Violet. Wala nang makilala niya ang lalaking ito. 1 week ago to be exact, talaga namang palagi siyang natitigilan sa mga sinasabi nito. Paano hindi? Palagi itong may nasasabing hindi niya inaasahan. Ilang beses na rin namang may na-encounter na mayayamang negosyante si Violet dahil na rin sa high-end club na pinagtatrabahuhan niya, kung saan mga sikat na artista, mayayamang negosyante, at mga influencers ang pumupunta. Halos lahat matatalas ng dila o kaya naman minsan matatamis magsalita. Kilala ng babae si Calvin dahil sa kwento-kwento lang ng mga katrabaho. Playboy daw ito at talaga namang marami na ang babaeng napaiyak nito. Ngunit isang araw, ang tinatagal lang ng mga babae at nagsasawa na raw ito agad. Pero tila ibang Calvin Torres ang nakasama niya sa loob ng 1 linggo. Marahil ay pangisi-ngisi lang ito na senyales sa Playboy ito. Ngunit bukod doon, wala na makitang mali si Violet sa lalaki. Thank you, I guess? Nakangiwi niya ang sagot dito. No need to thank me. Ngiting sagot nito bago mahinang pinisilang kamay niya. Come on, I'll show you your room para naman makapagpahinga ka na. Mahina lang siyang tumango bago sumunod dito. Akala ni Violet, sa buong bahay lang siya mabibigla. Ngunit gano'n na lang ang pagkahulog ng panga niya at panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang magiging kwarto niya. Ang totoo, sa mga Disney movies niya lang ito nakikita, mali. Kahit ang Disney movies hindi man lang na-justify ang kagandahan ng kwartong ito. Para bang pang buong bahay na ito. Hindi niya lubos akalain na makakatulog siya sa ganito kagarang kwarto. Do you like it? Nag-aalalang tanong nito na makita ang reaksyon niya. Nagbibiro ka ba? I love it. Sobrang ganda. Ang ganda. Para bang nahalukay ang girly side niya dahil sa ayos ng kwarto. Mataas ang kisame sa kwartong yon. White and silver ang theme. Habang may magarang chandelier sa gitna at parang raindrops, na silver blue ang design sa paligid. Queen size ang kama at may fluffy mat sa buong kwarto na para bang nasa ulap yon. Para siyang nasa isang fantasy movie ni hindi niya maalis ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Para bang dito na lang siya magsistay buong buhay niya. Well, it's all yours. Enjoy. Kumindat si Calvin bago senyasan ng 2 tao na ipasok ang mga maleta niya. If you don't have any plans tomorrow, let's go shopping. I will buy you new clothes and pair of shoes, I guess. Tumangutango lang si Violet dahil nahihypnotize siya sa kagandahan ng kwartong yon. Simple, yet elegant. At talaga namang pleasing sa mga mata niya. Dahil na rin sa pinaghalong pagod at kakomportablehan, nakatulog si Violet. At nang magising siya, nagkukulay kahel na ang langit na tanaw niya sa malaking glass window na nasa kwarto niya. Mahina siyang humikab bago iunat ang mga braso. Grabe,
Ngayon lang ako nakatulog ng ganito kasarap. Aniya, bago malawak ng umiti at inilibot ang tingin sa paligid. Bata pa lang, ulila na siyang lubos. Parehong namatay ang mga magulang niya sa car crash. Parehong negosyante ang mga magulang niya. Ngunit ang lahat ng mana na para sa kanya napunta sa kapatid ng kanyang ama. Hindi naman niya ito mabawi dahil kulang siya sa kaalaman at wala pa siya sa tamang edad noon. College graduate siya. At ang pinang-aral niya mula sa pagtatrabaho niya bilang waitress sa high-end club na yon. Halos 6 na taon na rin siya nagtatrabaho doon. At kilala na siya ng mga regular customers. Nabalik lang siya sa ulirat nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Napakurap-kurap siya bago nagsalita. Sino yan? Pasok! Aniya bago inayos ang nagulo niyang buhok. Maya-maya pa pumasok doon si Calvin na may dalang tray na may lamang isang glass picture at mga pagkain. Hala, sorry. Hindi na ako nakababa para kumain. Nakatulog kasi ako. Mabilis siyang tumayo para sana tulungan ito nang marahan itong umiling. Why are you sorry? Okay lang naman magpahinga ka. Maingat nitong ipinatong ang tray sa coffee table. Doon lang tuluyan nakita ng dalaga ang masasarap na pagkain na nasa tray. Kumain ka na ba? Tanong niya dito. Yeah, a little. You should eat, then you can go back to sleep. Tumango naman siya at mabilis pumili ng pwedeng unahin. Ang iba pa sa mga ito hindi siya pamilyar. Ang sarap nito. Gusto mo bang tikman? Natutuwang Aniya dahil sa bagong lasa na natikman niya. Kumuha siya ng maliit na scoop bago ilagay sa labi ng lalaki. Halata namang natigilan si Calvin, pero tumango rin bago ibuka ang bibig. Masarap nga. Hindi alam ni Violet kung bakit nga ba nabansagan na playboy ang isang Calvin Torres. Sa mahigit 1 buwan nilang pagsasama at pagiging mag-asawa, ni minsan hindi niya pa naman ito nakitang nagtapon man lang ng tingin sa ibang babae. Kahit minsan, palihim niya itong tinitignan at marami ang babaeng sexy sa paligid. Hindi man lang ito sumusulyap sa mga ito. Marahil, nagkamali lang ang mga tao. Wifey, what do you think? Nakuha ni Calvin ang atensyon niya nang ilagay nito sa harap niya ang 2 kulay ng necktie sa harap. Tinitigan namang mabuti ng babae ang 2 necktie, isang kulay black at red. Ang hirap naman pumili. You look good in every color naman. Aniya na walang halong biro. Dahil ang totoo naman, kahit rainbow pa ang kulay ng necktie nito babagay dito. Wow. You really learned from me on how to make a person feel good. Mahina siyang natawa bago umiling. Sira. Kinuha niya ang 2 necktie na yon at kumuha pa ng isang kulay blue. Bilhin mo na tong 3. Then, wear this red one tomorrow. Hindi ba't may board meeting kayo? Tumangutangwa ang lalaki at para bang masunuring asawa na kinuha ang mga tie bago sumenya sa sales lady. Okay, I'm done with my things. Do you want to buy new shoes? Narinig ko may bagong labas na limited edition na high heels. Do you want to check it out? Sa lampas 1 buwan na yon, masasabi niya na talagang ang dami niya ng gamit. Bigla na lang siya nagkaroon ng collection ng mga high heels, limited edition na sapatos, bags at kahit perfume. Teka lang, kabibili lang natin ng 1 araw. At hindi ba, kabibigay mo lang sa akin ng unang bayad mo na 50,000? Baka naman pagtapos itong deal natin maging homeless ka. Mahina naman itong natawa bago umiling. Impossible na maging homeless ako, wifey. Marami ako negosyo. May mga passive income ako. Kahit di ako magtrabaho sa susunod na 15 years, hindi ako mauubusan ng pera. And besides, I have a girl to spend that money. I work hard in the past so I can spoil my woman in the present. Ngumuso siya bago hawakan ang unang suit na nakita niya. Paano kapag nakilala mo na yung present woman mo at naubos na yung pera mo sa akin? Baka bigla akong awayin nun at sabihin ginagatasan lang kita.
Natigilan siya ng bahagyang yumuko ang lalaki at ipantay nito sa mukha niya ang mukha nito. If you will argue to yourself, then I don't have any problem with that. Natigilan siya dahil hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. So, high heels boutique? Nakagat niya ang labi at wala nang nagawa pa nang marahan na siyang hinila nito. Nang makapasok sila sa high heels boutique, bumugad agad sa mata niya ang magagandang high heels na mukhang bagong labas lang. The limited edition high heels please. Lahat ng bagong labas na size 6. Mas dumiin ang pagkakagat niya sa labi. Hindi niya namalayan na pamilyar na rin pala sa lalaki ang size niya. Sa bagay, paano ba namang hindi? Halos ito naman kasi talaga ang umu-order para sa kanya. Lahat nga ng alok nito tinatanggihan niya. Ayoko niyan. Masyado mataas. Nakakatakot baka madapa ako. Sabi niya nang iabot ng isang sales lady ang high heels na nasa mga 7 inches siguro. You can buy it. I'm here to hold your hand and waist to guide and protect you. You can wear 100 inches and I'll catch you. Naramdaman na naman niya ang napakabilis na tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Kaya tinago niya yun sa pamamagitan ng pag-irap dito. Corny mo na naman. Nang itaas niya ang paningin, nakita niya ang 3 sales lady na namumula na sa kakangiti habang nakatingin kay Calvin. Nagbubulungan pa ang mga ito at nagtutulakan. Sir, if ayaw ni ma'am, I can try it for her. Ako na lang po i-guide niyo. Parang bulating saad ng isang sales lady. Hindi naman to pinansin ng lalaki. Sa halip, masuyo nitong hinawakan ng paa niya at marahan yung pinagpagan. Ngumisi siya at tumingin sa mga sales lady. Ngumiti siya sa mga ito na parabang nang aasar pa. Nang mailagay na ang high heels sa paa niya, marahan siyang itinayo ni Calvin. Hawak nito ang kamay at bewang niya upang alalayan siya, habang naglalakad sa loob ng butik. Wifey, you walk like a queen. Puri nito na may kasamang ngiti. Napailing siya pero alam niyang, hindi niya mapigilan ang matamis ng ngiti, na pilit lumalabas sa kanyang labi. Puro ka bola. Sagot niya. Pero nararamdaman niya ang pamumula ng mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. Habang naglalakad siya, pansin niya ang mga bagong dating na sales lady na panayan titig sa lalaki. May iba pang nagpapanggap na nag-aayos ng sapatos, ngunit kitang-kita ang senserong paghanga sa kanilang mga mata. Ignore them. You're the only woman I see. Mahinang kinatok ni Violet ang pinto ng study room ni Calvin. Naiinip siya at para bang gusto niya ring makita ang lalaki. Halos 2 araw na rin kasi silang hindi nagkikita. Marahil, busy ito sa negosyo. Come in. Rinig niyang saad ng lalaki mula sa likod ng pinto. Kaya naman marahan niyang binuksan ang pinto at dumungaw dito. Hey, you okay? Agad na tanong nito na makita siya. Marahan naman niyang niyakap ang sarili bago tumango. Oo, gusto ko lang makita ko anong ginagawa mo. Tuluyan na nga pumasok ang babae sa loob ng study room. Agad naman niyang napansin ang kalat sa lamesa ni Calvin. May mga documents, laptop at ilang papel na mukhang kontrata. Nakaupo ito sa swivel chair, habang suot pa rin ang formal na suit na tila. Hindi na nito naisip hubarin matapos ang mahabang araw. I thought you were sleeping already. Ani Calvin at inaayos ang necktie nito. Di ako makatulog eh. Sagot niya habang nililibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Napansin niya may bookshelf sa gilid na puno ng business books at ilang trophy na marahil galing sa mga awards nito. Busy kaya yata masyado? Calvin leaned back on his chair, crossing his arms. A little. But I'm almost done. May kailangan ka ba, wifey? Tanong nito ngunit may halong lambing ang boses. Umiling naman si Violet. Wala naman, gusto lang kita makita. Sandaling natahimik ang lalaki. Tila nabigla ito sa sagot niya. Ngunit agad ding bumawi sa pamamagitan ng pagngiti. Tumayo ito mula sa upuan at lumapit sa kanya. You missed me, don't you? Tanong nito habang nakatayo sa harap niya. Hindi naman sa ganun.
Mabilis niyang tanggi, ngunit ang pamumulan ng kanyang pisngi ang nagkanulo sa kanya. Ngumiti ang lalaki na halatang natutuwa sa pagiging awkward niya. Come here. Hinila siya nito papalapit at pinaupo sa gilid ng lamesa. Habang nakatayo naman ito sa harap niya. Ano ba meron? Tanong niya. Habang pilit na iniiwas ang tingin sa lalaking halos ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Wala naman. Gusto lang kitang tanungin. Lumambot ang tinig ng lalaki. Habang ang mga mata nito, titig na titig sa kanya. Why do you keep avoiding me? Napakunot ang noo niya. Avoiding you? Hindi ah. Really? Bahagya itong humakbang papalapit. Kaya naman halos magkalapit na ang kanilang mga muka. Kasi, tuwing tinutokso kita you blush. And when I try to get closer, you find ways to run away. Napalunok si Violet. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha niya. Di naman ganun. Bulong niya ngunit ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Hinawakan ng lalaki ang magkabilang gilid ng mesa, habang masuyong inilalapit ang mukha nito sa kanya. Then, why are you nervous right now? Bulong nito, habang malapit na malapit sa kanya. Hindi siya makasagot. Parang tumigil ang oras habang nakatingin siya sa mga mata nito. Napalunok siya at halos hindi makahinga nang dahan-dahang inilapit ni Calvin ang mukha nito sa kanya. Tell me to stop and I will. Mahinang sabi nito na halatang hinihintay ang kahit anong pagtutol mula sa kanya. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Hindi niya rin alam kung bakit. Ngunit para bang gusto niya itong maramdaman. Ang init ng hininga nito na halos tumampi na sa kanya. Ang kabog ng puso niya na tila mas malakas pa kesa sa orasan ng kwarto. Bago niya pa masagot ang lahat ng tanong niya sa kanyang isip, naramdaman niya ang malambot na labi nito na marahang dumadampi sa labi niya. Isang halik na puno ng pag-iingat. Tila tinatansya kung anong nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang pumikit habang hinahayaan ang sarili na maramdaman ang init ng halik nito. Nang bumitaw si Calvin, dahan-dahan itong binuksan ng mga mata at ngumiti. Sorry. Bulong nito at tila ba nag-alala sa magiging reaksyon niya. I couldn't help myself. Ngunit imbis na sumagot, nag-iwas siya ng tingin habang hawak ang sariling labi. Ramdam pa rin ang kakaibang kilig na hatid ng halik nito. Wifey? Tawag ng lalaki bago nito marahang hinawakan ang kamay niya. Was that okay? Saglit siyang tumingin dito. Nakita niya ang sensiridad sa mga mata nito. Sa halip na sumagot marahan siyang tumango. Kaya naman napansin niyang napangiti ng husto ang lalaki. Na tila ba napawi ang lahat ng kaba nito. Good. Kasi Violet, I might want to do that again. Napairap siya at mahinang siniko ito. Pero sa pagkakataong ito hindi na maitago ang ngiti niya. Sira ka talaga. Nadala na nga ba siya sa abilidad nito na mapang-akit? Ngunit ni minsan hindi siya nito pinilit. Hindi ito nagmadali. Bakit ba tila ibang-ibang lalaking nakilala niya sa image nito sa mga tao kesa sa lalaking nakasama niya sa iisang bubong? Ngunit hindi man lang pinagsamantalahan ng kahit konting pagkakataon na pwede siya nitong maging isa sa mga babae nito. You up early? Mula sa kinakain na pancake, nalipat ang tingin ni Violet sa kabababa lang na si Calvin. Mukhang bagong ligo ito dahil magulo ang medyo basa nitong buhok. Habang ang polo naman ito nakabukas ng 2 botones. Naamoy din niya ang fresh na scent nito. Oo na, paaga lang. Habang nakatingin sa lalaki, dumulas ang titig niya sa mapula nitong labi. Dahil doon, naalala niya na naman tuloy ang nangyari noong nakaraang gabi. Kaya naman, mabilis siyang nag-iwas ng tingin at binalik na lang yun sa kinakain. Bakit nila ang kinakain mo? Nagbilin ako sa mga chef na pagluto ka ng paborito mong pagkain. Ngumuso naman siya bago ilapag ang tinidor. Oo,
Sinabi nila sa akin kanina, pero sabi ko mamaya na, kapag nandito ka na. Halos pabulong niya, nasabi dito. Mukhang narinig naman ito ng lalaki kaya ngumiti ito at tuluyang naglakad palapit sa kanya bago walang sabi-sabing hinagkan siya sa ulo. Good morning, wifey. You look gorgeous today. Marahan siyang napaira para pigilan ng kilig. Nambola ka na naman ang aga-aga. Mahina itong tumawa bago umiling. By the way, we'll go to my grandparents' hotel next month. Gusto ka nila makilala. Natigilan naman ang babae dahil naramdaman niyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit naman siya kakabahan? Hindi ba ito naman ang main cause kung bakit siya niyayang pakasalan nito? Para may maiharap sa grandparents nito? Nakatulala si Violet habang dinidiligan ng mga halaman. Mahilig din pala talaga sa bulaklak si Calvin. Masagana ang mga bulaklak at talagang mukhang alagang-alaga. Napakaganda sa mga mata ang mga ito. Bakit ba kapag nakikita kita, palaging malalim ang iniisip mo? What are you thinking, Vi? Gulat siyang napalingon at di niya inaasahan na nandito pa ang lalaki. Oh, anong ginagawa mo pa dito? Akala ko ba aalis ka? Nagkibit-balikat lang ito bago ilagay ang kamay sa bulsa ng pants nito. I miss you. Halos mabitawan niya ang hose na hawak dahil sa sinabi nito. I just want to stay with you and lend my hours just to stare at you. Napalunok ng sariling laway si Violet bago umiwas ng tingin. Calvin, are you playing with me? Few months ago, basta ka na lang lumapit sa akin just to ask me to marry you at kapalit nun ay pera. Of course, I agreed. Sino ba naman ang hindi? 50,000 per month. Inispoil mo ako, bili dito, bili doon. Bukod pa dun, ginagawa mo kahit anong gusto ko. You respected me. You never crossed any boundaries. And to top with that, you asked me if ayos ng basahan halikan mo ko. Hindi nga alam ng babae kung ano ang inirarant niya. Masyado kasi itong too good to be true. Tapos ngayon, uuwi ka para sabihin na mimiss mo ko. Inuubos mo ang pera mo sa akin. Pati ba naman ang pagsipot sa mga mahalagang meeting tatalikuran mo dahil lang namimiss mo ko? Marahan namang humakbang ang lalaki palapit sa kanya. I am their boss, Violet. I can attend the meeting if I want, and if I don't, they can force me. Second, I can go wherever you are just to see you when I miss you. Because I fell in love with you since day one. Violet. Tuluyang nabitawan ng babae ang hose. Kaya naman nagdulot ito ng pagkawala ng tubig pa itaas. Dahilan para mahulog yun sa kanila. At nagtila ulan na bumabagsak sa kanilang katawan. Huh? Gusto kita. Nung una kita makita, alam ko sa sarili ko na may nagbago na. You changed me instantly. Ni wala ka pa nga ginagawa, tinalikuran mo na agad ako. Pati mga kalokohan ko. You made me a better man without you knowing it. You give a big impact for my improvement. I know to myself that I want to be better because I met the most precious woman. You shot my heart so fiercely. You made me fall in love with you in every single second. I want you to be mine. But it's just for a title. I want you to be fully mine. Pero alam ko hindi kita pwedeng pilitin. So maybe, baby steps? Umaagos na ang tubig sa katawan nilang pareho. Ngunit hindi man lang nila pinapansin yun. Pwede ko bang kunin ang first step? Aniya dito, bakas sa mga mata nito ang pagtataka. Ngunit mabilis siyang lumapit dito. Tumingkayad siya at walang sabi-sabing inangkin ang labi nito. OMG! Welcome! Ikaw na ba si Violet? Malawak ng ngiti ang bumungad sa babae pagpasok nila sa venue. Ang mga mata ng lahat naroroon na patingin sa kanya. Ngunit may isang tao na nagbigay sa kanya ng mainit na pagtanggap. Ang pamilya ni Calvin, lalo na ang lola nito.
Ang mga mata nito punong-puno ng kasiyahan at galak habang tinitignan siya. Nahihiyang umiti si Violet bago tumango. Yes po. Ah, you're really pretty. Saad na matanda habang hindi mapigilang umiti ng malaki. Did you meet your husband's parents? Bahagyang umiling si Violet at tumingin kay Calvin. Natahimik lang nakatayo sa tabi niya. Hindi niya alam kung anong dapat niyang asahan mula sa mga magulang ng lalaki. Hindi siya sigurado kung paano siya dapat kumilos. Come, iha! Inanyayahan siya ng grandmother ng lalaki na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Tila hindi na ito makapaghintay na ipakilala siya sa ibang mga bisita. Naglakad sila patungo sa isang malaking mesa kung saan ang mga bisita ay mukhang may pinag-uusapan. Everyone, this is Violet, my granddaughter-in-law. Malakas na pagpapakilala ng matanda at agad namang nakatanggap na masigabong palakpakan mula sa mga bisita. Violet, dear, come sit beside me. Tawag ng ina ni Calvin, isang eleganteng babae na may mahahabang buhok at maladyos ang itsura. Maganda ang mga mata nito at hangiti pa ng malumanay. Lumapit si Violet at di niya maiwasang makaramdam ng konting kaba. Hi po. Mahinang pagbati niya dito. Hi dear, I'm so happy you're here. Calvin told us so much about you. Sagot ng ina ng lalaki. I have to say, Violet, you're really an angel. I see how Calvin's face light up every time he talks about you. Nahihiya pa rin siya. Hindi niya alam kung paano aakto ng tama sa harap ng pamilya ng lalaki. Nagsusumigaw ang kapangyarihan ng mga ito at talagang nakaka-intimidate. Makalipas sa ilang sandali, nagpaalam siya sa mga ito. Bathroom lang po muna ako. Mabilis namang tumango ang mga ito at malawak ng umiti. Nakita mo ba naging asawa ni Calvin Torres? Gosh, she's not even that pretty. Ano kaya nakita sa kanya ni Calvin? Natigilan si Violet nang marinig ang pamilyar na boses. Narinig niya ang boses na ito sa main venue. Ilang oras lang ang nakakalipas. Oo naman, kanina ko pa nga tinitignan. Hindi naman ganun ka-sexy. Kung totoo sa normal lang ang itsura niya, hindi ba nagtatrabaho yun sa bar? Tumawa ang isang babae kaya naman nagtawanan na ang dalawa. Baka naman pinagsasawaan na ni Calvin since she's cheap. O baka naman kinakaawaan lang. Narinig ko ulila pala siya. Yuck! Hindi ko maisip na pinagtitiisan siya ng isang Torres. Napakuyom ang kamao niya. Alam niyang walang katotohanan ang sinasabi ng mga ito. Ngunit hindi niya pa rin mapigilang masaktan. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto ng cubicle. Agad namang natigilan ng apat na babaeng nag-uusap at tila nagulat sa presensya niya. Hindi naman niya pinansin ang mga ito. Binuksan niya lang ang gripo at binasa ang kamay. You can talk bad about me all you want, if that serves you pleasure. And you can cry all you want, but Calvin Torres is my husband, whether you like it or not. He was dying just to have me. Tumigil siya saglit bago mahinang natawa. Bark all you want, girls. Dogs like to chew the bones that didn't throw for them. Nagsimula ang grand party na yon at napansin agad ni Calvin na may kakaiba sa kinikilos ni Violet. Tahimik ito at parang tila malalim ang iniisip. Malayo din ang tingin nito na parang iniiwasan nito ang tingin niya. Excuse me, I'll just use the powder room. Mahinang anito, ngunit mukhang walang nakarinig dito maliban sa lalaki. Hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip tumayo ito at naglakad palayo. Nagsalubong tuloy ang kilay ng lalaki. Hindi niya alam kung may nagawa ba siya dito para mawala ito sa mood. Tumayo ang lalaki kaya naman naagaw nito ang atensyon ng mga kasama sa table. Where are you going? Tinanaw ni Calvin ang papalayo na figura ni Violet. Kaya naman umiling siya bago naglakad para sumunod dito. Violet! Pagtawag niya nang mapansin na hindi ito patungo sa powder room kundi palabas na hotel. Where are you going? Mabilis niya itong hinabol. Hindi man lang siya nito nilingon.
Hey! Did I do something wrong to upset you? Nang sa wakas maabutan niya ito, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi pa rin ito lumilingon sa kanya, kaya naging maingat siya sa paghawak ng braso at dahan-dahang iniharap sa kanya ang babae. Doon bumungad sa kanya ang luhaang si Violet. Ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Did someone bully you? Binastos ka ba? Ituro mo sa akin. Sunod-sunod na tanong niya dito. Patalikod na sana siya para hilahin pabalik ito sa venue. Para ituro nito kung sino may kasalanan. Kaso, kinontra nito ang pwersa niya. Hindi ako bagay sa mundo mo. Mahinang saad nito. Huh? What do you mean by that? You are mighty, Calvin. Ang taas-taas mo. You are pretty famous. May malalaking kumpanya. Mayaman ang pamilya mo, mayaman ka. You are handsome. Billionaire. You have a very, very pretty house. Pero, ano ako? Isa lang akong waitress sa club. Wala nga ako sariling bahay. Wala pa ako naipupundar o na-accomplish sa buhay ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa pisngi nito. Why are you saying this? Anong ginawa ko para ma-insecure ka ng ganito? Did I do something to make you feel like this? Napasobra ba ako? Nagkulang? Mabilis itong umiling at napakurap-kurap para pigilan ang namumuong luha. Being your wife for months made me realize our differences. Ang dami nating pagkakaiba. Ang dami mong meron na kahit katiting wala ako. Huminga ng malalim ang babae para muling makakuha ng lakas ng loob para magsalita. Then I'll give you everything I have, Violet. You don't have to feel insecure. I don't want you to question your worth or even your achievements. You are precious. You are my wife. Everything that I own is yours. Everything I have is yours. Kung kaya ko lang ibigay maging ang hangin na pumapasok sa sistema ko, ibibigay ko sa'yo. Naging malamlam ang mata ng lalaki. Bago nito masuyong hinawakan ng mga kamay ni Violet. Tell me, sabihin mo sa akin, sino nagparamdam sa'yo niyan? I want you to feel secure, Vi. I want you to know that no matter what happens, I'll never ever get tired of giving you everything that I could. So tell me, who made my wife cry? Isang malamig na simoy ng hangin ang pumuno sa paligid. Tila ba dumagdag ito sa bigat ng damdaming bumabalot sa babae. Hindi siya sumagot agad. Sa halip tumingin siya sa malayo. Tahimik na humikbi habang pinupunasan ang sariling pisngi. Calvin, hindi mo naiintindihan. Ang iniisip ko, ang nararamdaman ko parang masyado malaki ang mundo mo para sa akin. Parang masyado ka maliwanag habang ako anino lang na sumusunod sa'yo. Humakbang si Calvin palapit na halos wala ng pagitan sa kanilang dalawa. Marahan niyang tinaas ang kamay nito at maingat na pinatong sa sariling dibdib. Kaya naman ramdam ng babae ang mahinang tibok ng puso niya. Listen to this. You're not just following me. You're right here. Sa gitna nito. You're not an outsider looking in. You are my light. Kung wala ka, ano pang silbi lahat ng yaman ko? Lahat ng tagumpay. It's all meaningless without you. Nanghina si Violet habang mas lumalakas ang pagdagsa ng luhang dumadaloy sa pisngi nito. Kaya naman maingat na hinawakan ni Calvin ang magkabila nitong pisngi at pinunasan yon. Please, don't walk away. Bulong niya sa tuktok ng ulo nito habang nararamdaman niya ang panginginig ng katawan ni Violet mula sa pagikbi. If there's anything wrong, we'll face it together. I'm not letting you carry this alone. Ilang saglit na lumipas bago muling nagsalita ang babae. I'm just scared. Na isang araw baka magising ka at mapagtanto mo na kaya mo makahanap na mas bagay sa'yo. Yung mas karapat-dapat. Natigilan ng lalaki sa sinabi nito. Hindi niya alam ngunit magkahalong tuwa at kirot ang nararamdaman ng kanyang puso. Violet, ikaw lang ang karapat-dapat sa akin. Walang sino man na makakapantay sa'yo. At kahit na ilang beses pa ako magising, ikaw at ikaw ang gusto kong makatabi. At makita sa araw-araw.
Hindi na pinigilan pa ni Calvin si Violet na magsimula itong uminom. Maging ang ama niya na lumapit sa kanya pagkabalik nila sa venue, nakaramdam din ng kakaiba. Maybe she heard something. Keep your eyes on your wife, Calvin. Don't let her lose herself because of some random words. Bahagyang tumango ang lalaki bago sumimsim sa sariling baso, habang ang mga mata nasa babae pa rin. I'm proud of you for being man enough to marry her. Binago ka niya, ha? It was a simple remark, yet there was something about it that touched Calvin's heart. Napailing-iling na lang ang lalaki habang pinipigilan ang mapangiti. I saw something in her that makes me a responsible man immediately. She's really worth for my better version. Mahal ko talaga siya, Dad. Oh, I know that look. I know that look. Tumatawang saad ng kanyang ama. Me too, I know that look. Ganyan na ganyan din ang daddy mo. Kapag tinitignan niya ako noon, hanggang ngayon. And I can't believe that my playboy son will be this so much in love. I'm so glad. Biglang sulpot ng kanyang ina na hindi niya alam kung saan ang galing. Stop that, Mom. Baka marinig ka. Halos namumula na ang mukha niya dahil sa pang-aalaska ng kanyang mga magulang. Kaya naman natatawa ang mga ito na umiiling. What are you doing? Go, grab your wife. And spend your night together. She looks really upset. Kami naman ng dad mo. Bahalang magsabi kina Mom. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin ng mga ito. Dahil tumayo na siya at lumapit kay Violet at masuyo itong hinawakan sa bewang. Let's go home, wifey. Agad naman niyang naamoy ang matamis na wine dito. Nahulog ang mata ni Calvin sa asawa at ang mga labi nito ay kumurap sa ngiti. Okay, pero dapat buhat mo ko. Lasing na saad nito habang pumipikit-pikit na ang mga mata. Mahina siyang natawa bago tuluyan itong kinarga. Let's get some rest. Yeah, I'm so lucky to have you. Masuyong inihiga ni Calvin ang babae sa kama nito. Nakatulog na ito sa biyahe dahil na rin siguro sa labis na kalasingan. Paalis na sana siya nang maramdaman niya ang marahang pagpipigil nito sa kanya. Huwag ka muna umalis. Can you sleep here tonight? Just tonight? Natigilan siya at muling nakaramdam ng napakabilis sa pagtibok ng puso. Hindi siya sumagot pero maingat siyang umupo sa kama nito bago tuluyang humiga. Hindi pa siya nakakaayos ng higa, bigla na lang siya nitong niyakap. I just want to stay like this forever. With you. Hindi niya alam pero daig pa niya ang babae kong kiligin. I'm not going anywhere, wifey. If you want me to stay, then I'll stay. I'll be with you. O hanggang kailan mo gusto. Huminga siya ng malalim bago humarap sa babae na nananatiling nakapikit. Do you want me to make this real? Because I badly want you to be mine. For real. Halos mahigit niya ang sariling hininga dahil sa tanong niya. Dahil hindi niya alam kung anong posible nitong isasagot. Mahal na kita, Calvin. You're right. You make me feel so secure. But I want to pursue something to be fit in your world. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo. Nagulat siya nang magmulat ito ng mga mata. Doon niya lang nakita ang malamlam nitong mga mata. Let's marry each other when I'm successful. Let me be the woman you deserve. Gusto niyang tumutol. Dahil handa naman siya ibigay dito ang lahat. Kaya niyang ibigay agad-agad. But he loves this woman more than anything. Okay, wifey. I will marry you again when you achieve something that you're proud of. I'll wait. Kahit paabuti ng forever yan. Hinahangin ang buhok ni Violet habang tinatanaw ang malawak na karagatan. Tahimik ang buong lugar at presko ang hangin. Nang tumingin siya sa gilid niya, nakita niya ang mga bagong turista
na bumisita na naman sa napakagandang lugar na yon. Halos 5 taon na rin ang lumipas. Ang mga ibinayad ni Calvin Torres sa kanya nung nasa setup sila, ginamit niya pang puhunan para magtayo ng resort at bumili ng mga beach properties. Ngayon, marami na siyang resort at marami na rin siyang naipupundar. Hindi makapaniwala si Violet sa mga nakamit niyang tagumpay. Kahit na naging mahirap, nagbunga naman lahat ng sakripisyo at pagsusumikap niya. Laking pasasalamat niya kay Calvin dahil siya ang naging inspirasyon para magpatuloy at lumaban. Lalo na, noong panahong pinapakita ng kanyang puso na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na isang tulad nito. Tumingala siya sa malinis na kalangitan at nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang muka. Isang pakiramdam ng tagumpay. Ngunit may halong pagnanais na makatagpo pa ng mas mataas na layunin sa buhay. Violet. Tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Nang lingunin niya kung saan nagmula ang boses na yon, natagpuan ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. Kumakaway ito habang may malawak na ngiti at hawak ang bouquet. Look at this. I'm proud of you. You did this all on your own. Napangiti si Violet ngunit may konting kaba sa kanyang dibdib. I've worked so hard for all of this. Pero Calvin, do you think I'm enough for you? Violet, you're more than enough. You've always been. And I told you, when you were ready, when you achieve what you wanted, I would be here. Hindi kita iniwan, and I'll never will. Calvin, I don't want you to wait forever for me. I know you deserve a woman who can stand by your side now. Not someone who's still figuring things out. Maingat naman siyang hinaplos ng lalaki sa pisngi at matamis lang ng umiti. Violet, kahit gaano katagal, I'll wait for you. Because I believe in you. I believe in us. Sobrang dami ng pagkakataon na nag-aalala siya na baka maging masyado siyang matagal. Ngunit hindi siya nagsisi. Ang pagmamahal ni Calvin, hindi kayang sukatin ng oras, ni ng tagumpay na naabot ni Violet. Ang mahalaga ay ang kanilang mga damdamin sa isa't isa. I'm just happy that we're here together now, and you're finally doing what you love. I can't wait for the day that we can really start building our future together. I want you to be proud of me, Calvin. Let's do this together. Di mo kailangan patunayan ang sarili mo. I'm already proud of you, wifey. Sagot ng lalaki na may matamis ng isi sa labi. Let's go home. Ngunit tumigil siya at inalis ang kamay nito. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Can we go home as engaged couple? Aniya, bago malawak ang ngiting tinaas ng daliri na may singsing. Ang singsing na ibinigay ni Calvin 5 years ago. Na kung susuotin niya ito ay ang ibig sabihin lang nito, handa na siyang magpakasal sa lalaki. Is this for real? Tumango-tango si Violet bago mahinang natawa. Gusto ko nang maging totoong asawa mo. Agad namang naglandas ang maliliit na luha sa pisngi ng lalaki. Napakurap-kurap pa ito para pigilin ang mga yon. You will never know how much you made me so happy, Violet. God, I love you so much. Pinunasan ni Calvin ang mga luha na malapit ng tumulo. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang maingat niyang hinahaplos ang mukha ni Violet. Ang kanyang puso mabilis na tumitibok. Puno ng magkahalong emosyon. Kaligayahan, excitement at pagmamahal na hindi niya na kaya pang itago. Tumingala si Violet sa kanya. Ang kanyang mga mata puno rin ng luha. Matagal niya nang pinangarap ang sandali na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganon ito ka-surreal. Parang isang magandang panaginip na ayaw niya nang magising pa. I thought I'd lost my chance with you. But you're here and you're saying yes.
You're saying you want to be mine forever. I can't believe it. Puno ng emosyon ang tinig ng lalaki. Ang labi ni Violet, matamis na napangiti. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto ni Calvin. Hinaplos niya ang mukha nito sa mahinahong paraan. You've always had me, Calvin. I'm just waiting for the right time. And now I know it's time. Lumapit siya bago marahang hinaplos ang labi nito. Tumingkayad siya upang maabot ang labi nito at binigyan ng lalaki ng isang malambot na halik na punong-puno ng pagmamahal at may halong pagnanasa na matagal nang naipon. Para bang nawala ang lahat na nakapaligid sa kanila at tanging ang isa't isa lang ang pareho nilang nakikita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, maingat naman nilang pinagdikit ang kanilang mga noo. Ang mga kamay ni Calvin, dumaan pababa at yumakap sa kanyang bewang. Inila siya ng mas malapit na para bang ayaw nitong magbitiw ang kanyang presensya. Violet, I've loved you since the moment I first saw you. Everything that has happened, every challenge, every hardships, it was all worth it because it led me to you. And now, knowing you're going to be my wife for real, I couldn't imagine my life without you. Mahal din kita, Calvin. At hindi ko kailanman naging sigurado sa kahit ano sa buhay ko, maliban sa bagay na to. We've been through so much together, and this is just the beginning of our forever. Hinalikan ni Calvin ang kanyang noo, na para bang hindi kayang pigilin ang kasiyahang umaagos sa kaloob-looban nito. We'll make it through anything. Together. Always. Ngumiti si Violet na malumanay. Together. Pag-uulit niya sa salitang sinabi nito. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang pagmamahal ay isang bagay na kailangang ipaglaban. At ngayon kay Calvin, nahanap niya yon. Isang unwavering love. And beautiful in all its simplicity. Maingat na inilahad ng lalaki ang palad sa harap niya. Malawak ang ngiti na tinanggap niya yon. They were no longer just a couple. Not anymore. And they were about to embark a new chapter of their lives together. As partners. As soulmates. Let's go home. My fiancé. Aniya kay Calvin. Grabe, ang buong akala ko never na talaga magseseryoso ang isang Calvin Torres sa isang babae. Pero kita mo nga naman, naghintay ng 5 taon para kay Miss Violet Ruiz. Ito ang bungad na pang-aasar ng isa sa mga kaibigan ng lalaki pagkapasok sa malawak na venue ng kanilang engagement party. Careful with your words, pare. Magiging Mrs. na siya, not Miss anymore. Mahina namang natawa ang babae bago na pailing-iling. Nasanay na rin talaga si Violet sa mga pang-aasar ng kaibigan ni Calvin. Madalas kasing bumisita ang mga ito sa mansyon nila at may mga dala pang regalo kahit wala namang okasyon. Ay, sorry. Napaka-sensitive naman pala ni Mr. Torres pagdating sa misis niya. Sagot ulit ng kaibigan nito sabay malakas na tumawa. But kidding aside, we're so happy for the both of you. Alam namin na deserve niyo ang isa't isa. Lalo ka na, Violet. You're truly one of a kind. I'm happy to know na kayong dalawa ang endgame. Hindi na tuloy namin mahintay na makita ang magiging baby niyo. Dagdag pa ng kaibigan habang tumatawa ang mga ito. Napatawa na rin si Violet sa sinabi ng mga ito. Kahit papano nakakaaliw din ang kanilang excitement. Naramdaman naman ng babae ang masuyong haplos ni Calvin sa bewang niya. Kaya lihim siyang napangiti. Pagkatapos na ng kasal namin, huwag kayo masyadong excited. Violet, iha. Lumipat naman ang mga mata ng babae nang marinig ang boses ng ina ng kanyang fiancé. Mom, I'm so glad nakarating kayo. Hinayaan siya ng lalaki na tumakbo palapit sa mga ito. Na para bang excited talaga siyang makita ang mga magulang ng lalaki. Tita, I'm so glad you came. Aba oo naman. Palalampasin ba namin ang kauna-unahang engagement party ng aming mahal na anak at daughter-in-law?
Naku, Violet. Hindi talaga pwedeng mawala kami dito. Sagot nito habang hawak-hawak ang regalo para kay Violet. Oh, and we brought you gifts. Sana magustuhan mo, iha. Dagdag pa nito sabay abot ng kahon kay Violet. Thank you so much, tita. I mean, mom. Kahit ano ibigay niyo sa akin, masaya na ako. Sagot ni Violet habang tinatanggap ang regalo. Totoo naman yun. Hindi siya kailanman nagsawang pasalamatan ng pamilya ni Calvin. Sobrang welcome siya sa pamilya nito. Magmula nung una sila nagkakilala. Ang buong pamilya ni Calvin ay ubod ng babait. Kaya siguro pinagpala sa buhay at patuloy na yumayaman ay dahil hulog ng langit ang mga ito. Walang kapintasan at lalo higit sa lahat ubod ng sweet at maalaga. Of course, meron din ako regalo sa'yo. Nagulat naman ang babae nang biglang sumulpot sa likod niya si Calvin na ngayon. May hawak na brown envelope. Nagtataka naman siya dahil doon. Oh, hobby. Di naman kailangan eh. Alam ko, pero gusto ko pa rin. Malawak ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Kaya wala siya nagawa kundi tanggapin yon. Huminga muna siya ng malalim bago niya yon binuksan. Nalalaki naman ang mata niya kasunod ng panginginig ng kanyang kamay. Paano? Hindi niya natapos ang balak sabihin dahil nag-uunahan na kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Wala kaming ginamit na kahit anong koneksyon para suhulan ng mga tao. It's the truth, wifey. Ikaw ang mas may karapatan sa pinaghirapan ng mga magulang mo. Hindi na napigilan ni Violet ang mapahikbi. Thank you, Hoppy. Tito Dad, thank you. Buong pusong pasasalamat niya at yumakap kay Calvin. Everything for you. Noon, hindi na talaga pumasok sa isip niya na bawiin ang mana niya. Dahil siguro sa alam niya wala siyang laban at wala siyang kakampi. Pero hindi niya lubos sa kalain na magkakaroon pala talaga ng mga taong may pakaalam sa nararamdaman niya. Ngayon, ready ka na ba maging Mrs. Torres? Napangiti siya at tumango. Matagal na akong ready, Calvin. Alam na nga siguro ni Calvin Torres na simula pa lang na si Violet Ruiz na ang gusto niya makasama habang buhay. Sa kung paano nag-slow motion ang paligid niya, pagkakita niya pa lang sa mukha nito. Hindi pa nga siya nito kinakausap, para na siyang nauutal at nauubusan ng laway. Iba ang epekto nito sa kanya, nakakabaliw, nakakahulog. Ngayon habang magkatabi sila sa altar ng simbahan, naramdaman ni Calvin ang kilig at ligaya sa puso niya. Hindi na ito pantasya o panaginip. Si Violet Ruiz ang babaeng akala niya ay napakalayo sa abot ng kanyang kamay. Ngayon nakatayo na sa tabi niya. You are too perfect for me. Bungad niya habang hawak ang kamay ng babae. Napatingin si Violet sa kanya. Nanlalaki ang mga mata habang bahagyang namumula ang pisngi. Pero sino bang mas babagay sa'yo kundi ako lang? Dagdag niya pa na sinundan ng malakas na tawanan mula sa kanilang bisita. Hinawakan niya ang kamay ng babae ng mas mahigpit. Gusto niyang iparamdam dito ang kanyang walang hanggang pangako. You can be whatever you want, and I'll wait where you left me. Hihintayin kita palagi. Mamahalin kita palagi. Ang mga salitang iyon ay mula sa puso. Sa loob na maraming taon nilang magkasama, napatunayan ni Calvin na si Violet ang tamang tao para sa kanya. Hindi lang ito babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang buhay, kundi ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Ang mga mata ng babae ay naglalaman ng halo-halong emosyon, kilig, saya at pagmamahal. Hindi niya inakala na ang lalaking ito, na minsang iniisip niyang napakalayo sa kanyang mundo, magiging bahagi ng kanyang buhay magpakailanman. I promise to love you, even on the days when loving feels hard. I promise to choose you, kahit pa dumating ang araw na hindi kasing dali na ngayon. Ikaw ang tahanan ko, Violet, at hindi ko papayagan na masira ang tahanang yon. Hindi napigilan ni Violet ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa lahat ng pinagdaanan nila, mga pagsubok,
pagkukulang at paghihintay. Nararamdaman niyang sulit ang lahat. Nang ang babae naman ang magsalita, bahagya siyang huminga ng malalim upang pigilan ang kanyang paghikbi. Calvin, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Hindi ko man nasabi sa ito noon pero ikaw ang naging liwanag ko ng mga panahong pakaramdam ko wala ng pag-asa. I promise to love you for who you are and for who you will become. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Napatingin si Violet kay Calvin at nagtitigan sila ng matagal. Para bang silang dalawa lamang ang naroon. Sa harap ng Diyos, sa inyong mga pamilya, at ang lahat ng naririto, pinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. Sabi ng pare na siyang naghatid ng masigabong palakpakan mula sa mga bisita. Sa wakas, akin ka na talaga. Bulong ni Calvin kay Violet. Kaya napatawa ang babae, kahit may luha sa kanyang pisngi. Ikaw lang ang gusto ko noon, ngayon, at magpakailanman. Finally! Sigaw ni Nicole, ang matalik na kaibigan ni Violet. Sa wakas, Mrs. Torres ka na? Akala ko, hindi na ito mangyayari. Di ko talaga akalain na papatulan mo lokong to. Sabay turo kay Calvin na abala sa pakikipag-usap sa ilang bisita. Loko talaga. Pero totoo nga, hindi ko rin inakala mangyayari to. Alam mo, hindi lang ikaw nagulat no, kami din. Pero kidding aside, ang swerte mo girl. He really loves you. Kita naman sa lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Napangiti si Violet. Alam niya sa puso niya na totoo ang sinasabi ng kaibigan. Si Calvin ang lalaking kailanman hindi siya binitawan. Kahit pa noong mga panahong duda siya sa sarili niya. Si Calvin ang nagturo sa kanya kung paano magtiwala at magmahal. Penny for your thoughts? Tanong ni Calvin. Umiling naman siya. Just, everything feels so surreal. Parang panaginip lang lahat. Well, it's real. Sagot ng lalaki habang marahang niyakap siya. At sa panaginip na to, magtutuloy-tuloy hanggang sa wakas. This is the best day of my life. Napangiti si Violet sa asawa. And I promise, gagawin ko ang lahat para mas lalo pang maging maganda mga araw natin. Sumandal si Violet sa balikat ng asawa. Di ko alam kung paano ko naswertehan ng isang tulad mo. Pero salamat Calvin. Salamat dahil hindi mo ako binitawan kahit kailan. Ngumiti ang lalaki at hinalikan siya sa labi. He's growing so fast, isn't he? Tanong ni Calvin habang tinitignan ng anak nilang mahimbing na natutulog sa bisig ni Violet. Ang maliit na katawan ng bata tahimik na gumagalaw sa bawat hininga. At ang mga maliliit na palad dito naka-extend na para bang nag-aanyaya ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. 3 taon na ang lumipas. Marami na ang bagay na nabago sa buhay nilang mag-asawa. Hindi lamang ang anak nila ang lumaki, pati na rin ang kanilang relasyon. Ang kanilang pananaw sa buhay at mga sakripisyo na ginawa nila upang makamit ang kanilang pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, nandyan pa rin sila. Magkasama, isang pamilya na hindi matitinag. Yes, and I can't believe it. Ang bilis ng panahon. Napansin ng babae ang bawat pagbabago sa kanilang anak. Mula sa unang ngiti nito hanggang sa unang hakbang. Tinitigan ni Violet ang kanilang anak. Ang puso niya ay punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat. It feels like everything happened yesterday. Nung pinanganak ko siya, ang liit-liit niya, and now look at him. Parang kahapon lang, nandyan pa siya sa crib. Parang hindi natin alam kung paano natin siya aalagaan, pero ngayon malaki na siya. Hindi naman nakaligtas kay Calvin ang kaligayahan sa mata ng asawa. I'm glad we're together. I wouldn't want to be anywhere else. Ang simpleng halik na ibinigay niya kay Violet, puno ng pagmamahal, na matagal nang itinataguyod sa kanilang buhay.
Tumingin sa kanya ang asawa. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanyang puso. I'm so grateful for everything. For you, for him, for us. Naramdaman ni Calvin ang init ng mga salitang yon. At muling bumalik sa kanyang isipan ng mga oras na magkasama silang nagsimula ng kanilang pamilya. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, sa bawat saya at lungkot na pinagdaanan nila, hindi kailanman nagbago ang pagmamahal nila sa isa't isa. Naging mas matatag sila, hindi dahil sa kawalan ng problema, kundi dahil sa kakayahan nilang harapin ang bawat isa. Hindi nila iniwasan ang mga pagsubok. Hinarap nila ito na magkasama. At sa bawat tagumpay, mas pinatibay ang kanilang samahan. We've come a long way, and I'm proud of everything we've built. Maingat na napangiti ang babae. Sinalubong din niya ni Calvin ang isang matamis na ngiti. Thank you for everything. I wouldn't trade this for anything. Sabay silang napangiti sa isa't isa, bago marahang inabot ang kamay, upang dahan-dahang hawakan ng malambot na daliri ng kanilang anak. Saglit silang natahimik. Ang mundo sa labas ay tila nawala habang nakatuon sila sa kung ano ang tunay na mahalaga. Yun ang kanilang pamilya. Natagpuan ng kanyang asawa ang kamay niya at mahigpit ito yung hinawakan ng maingat. Isang tahimik na pangako nito na hindi matitinag na pagmamahal. Paano nga ba ang isang alok na biglaan mauuwi sa panghabang buhay na kaligayahan? Siya? Si Violet Ruiz Torres, ang babaeng inalok ng kasal ni Calvin Torres, na ngayon ay kanya na sa habang buhay hanggang sa susunod pa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Reliza Obshal, Arlene Lopez, Rehilda Laube, Annalisa Alba, Evelyn Lacson, Tassi Sebelo, Louie Benaventura, Evelyn Brandia, Ludi Cisa Rubio, Leonila Perea, Heidi Torre, Joser Sahonia, Joshua Sinda, Judy Chavez at Glenda Carpio. Maraming salamat po sa inyong lahat.